Hello po mga kaboytek and welcome back to my YouTube channel tutorials. Our video tutorials for today, save and load setup for diskless offline games para po sa Pisonit Shop and Internet Cafe. Kung sa tingin nyo po mga kaboytek ay nakakatulong po ito sa inyo, ay huwag nyo naman po kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos tutorials na i-upload ko. Before po tayo mag-proceed mga kaboytek, shoutout po sa lahat na nag-avail po ng VIP Collection members. Maraming salamat po sa inyo mga kaboytek at sana po nakatulong po sa inyo yung aking mga video tutorials. Maraming salamat. Meron lang po akong i-share sa inyo mga kaboytek, lalo na po dun sa mga naka-diskless server setup, yung may problema po sa mga offline games na hindi nagsisave yung mga laro ng mga players dahil po ay naka-diskless setup. Ito na po yung solusyon natin mga kaboytek, save and load software. Okay, meron po itong advanced features mga kaboytek, real time po yung save data niya, and then meron din po itong auto save and auto load features. Okay, so ipapakita ko po sa inyo mga kaboytek kung paano po siya gamitin. Okay, meron po akong notes mga kaboytek na ginawa. Okay, so open ko lang yung notes, and then ito po yung step by step tutorials po natin mga kaboytek para po sa ating save and load. Okay, so yung first step na gagawin natin mga kaboytek ay enable lang po natin yung network sharing settings natin. Okay, so para ma-enable po natin yan, punta tayo dito sa control panel natin, and then view network status. Punta po tayo dito sa advanced sharing settings. Okay, so dito mga kaboytek, turn off po natin yung password protected settings. Okay, and then turn on sharing so anyone. Okay, so turn on lang po natin to, and then click lang po natin change. Okay, and then dito po mga kaboytek ay double check nyo po yung network settings nyo, dapat naka-check po yan. Okay, yung file and printer sharing for Microsoft Networks. Okay, so dapat naka-check po yan. Okay, para wala po tayong problema dun sa save and load natin. Okay, so pagkatapos nyan, close lang natin. Okay, so proceed po tayo sa step 2. So disable firewall settings. So punta tayo ulit sa control panel. So make sure na yung firewall nyo ay naka-disable po mga kaboytek. So click nyo lang po itong Windows Firewall Defender. So dapat naka-off po yan mga kaboytek. Okay, so sa akin naka-off na po ito. And then yung advanced, dapat naka-off na rin po yung firewall nyo mga kaboytek dito sa advanced. Okay, so naka-off na po yung sa akin. So close ko na lang to. And then yung step 3 natin ay download and extract, save and load files to your game disk. Okay, so sa akin mga kaboytek, meron na po akong na-download na files na save and load. Okay, ito na po yung files ng save and load, naka-WinRAR po siya. And then copy lang natin, and then punta tayo dito sa game disk drive natin mga kaboytek, open lang natin, and then paste po natin yung save and load files. Okay, ayan, and then extract lang po natin dito mga kaboytek. Okay, and then open natin yung folder. So extract po natin siya ulit mga kaboytek, yung WinRAR. So meron po siyang password mga kaboytek. So para makita nyo po yung password, open nyo po itong readme. Okay, and then copy nyo lang yung password. Ito po yung features ng save and load mga kaboytek. So explain ko po sa inyo yan mamaya. Okay, so X muna natin yan, and then lagay muna natin yung password, then click OK. So ito na po yung save and load natin. So open lang natin, and then as you can see mga kaboytek, meron po tayong save and load server and client. Okay, so yung first step na gagawin muna natin, proceed po na tayo dito sa notes natin. Okay, yung step 4 po natin ay set up server save and load console. Okay, so run po natin yung server application mga kaboytek dito sa save and load. So right click lang natin, and then run as administrator. So as you can see mga kaboytek, meron po siyang pop up. So kailangan po ng activation key. Okay, so click lang natin OK, and then so meron po siyang license key mga kaboytek. Required po yung license key para ma-activate po yung ating save and load application. Okay, so meron po akong license key dito mga kaboytek, and then copy lang natin,
And then paste lang po natin dito mga kabitek. Okay, so click lang po natin mga kabitek yung license key. So regarding po dun pala sa license key mga kabitek, pag need nyo po ng license key, PM nyo lang po ako sa aking Facebook page. Okay, pag kailangan nyo po ng license key. Okay, so dito mga kabitek, meron po siyang pop-up error. Okay, so do you want to set this computer as your server? And then click nyo lang po yes mga kabitek. And then is this your server IP address? Okay, so make sure po mga kabitek kung ano po yung IP address na lumabas po dito, make sure po na yun po yun ay server IP address na po. Okay, so click nyo lang po yes. And then hintayin lang po natin mga kabitek na mag-pop up yung save and load console. Okay, so ayan mga kabitek, nag-pop up na po siya. So as you can see, ito na po yung save and load console po natin mga kabitek, powered by Banhartnet. Okay, so ituturo ko po sa inyo mga kabitek kung paano po natin to i-configure. Okay, so proceed po tayo dito sa notes natin. So yung first step na gagawin natin mga kabitek ay add and edit game list po tayo mga kabitek. Okay, so ito po yung step 5 natin. Okay, so lagay ko muna siya dyan. And then minimize ko muna to. So click nyo lang po itong game list mga kabitek. Okay, meron po tayong mga buttons dito. Pwede po natin to enable yung standalone mga kabitek. And then yung run minimize, enable po natin yan. And then yung enable Windows Startup, enable na rin po natin. Okay, and then punta na tayo dito sa edit game list natin. Okay, so dito sa edit game list mga kabitek, lagay lang po natin yung mga games natin kung ano po yung meron po tayo dito sa ating game list. Okay, so as you can see, papakita ko po sa inyo yung aking games. So meron akong offline games dito mga kabitek. Meron akong tatlong offline games, Battle Realms, GTA, Need for Speed Underground. Okay, so gawan po natin siya ng game list mga kabitek dito sa save and load. And then ituturo ko po sa inyo kung paano po natin siya gawin. Okay, so yung first step muna natin na gagawin mga kabitek ay meron po akong game list dito mga kabitek. Okay, so click lang po ito, edit. Okay. And then as you can see, ito po yung mga game list collection doon po sa mga games. Puro hindi po lahat ng games nandito po mga kabitek. Okay, so example po yung Battle Realms natin. Okay, so hanapin lang natin yung Battle Realms. Hanapin natin yung Battle Realms. And then ayan, so ito po yung Battle Realms. So copy lang natin yung notes mga kabitek. Okay, copy lang natin. And then paste po natin dito sa game list natin. So as you can see mga kabitek, ito po yung name po ng games natin. And then yung save game file niya ay nasa D po siya. Okay, so since yung aking games ay na letter G po siya, so yung gagawin lang natin, ima-manual po natin to. Okay, so pag ganito po mga kabitek, huwag nyo po itong copy and paste lang po kayo. Okay, so make sure po na tignan nyo po yung save game file niya. Okay, kung ano yung source letter niya. Okay, so balik tayo dito sa game disk ko. Open lang natin yung game disk. And then open lang natin yung offline games. Okay, so direct na po tayo dito sa folder ng Battle Realms. Okay, ito yung folder ng Battle Realms. Open lang natin. And then ito yung folder ng save games. Ayan, so nakikita niyo po meron po siyang save games folder. So dito po nasi-save yung mga games mga kabitek, yung mga file games niya. Okay, so open lang natin. And then as you can see, meron na po siyang naka-save. So yung gagawin lang po natin mga kabitek ay copy lang po natin to, itong destination save game files niya. Okay, so copy lang natin. And then edit lang po natin to mga kabitek, remove lang natin. And then paste natin. Okay, so make sure po na kung ano po yung nakalagay dito, yan po yung ilalagay nyo dito mga kabitek sa game list notepad. Okay, kasi dyan po magsisave yung save file ng Battle Realms. Okay, and then yung next step na gagawin natin mga kabitek ay yung ibang games natin. Okay, so GTA Andres. Okay, meron akong GTA Andres dito.
So punta tayo dito sa game list kung meron ba siyang GTA address. So meron po siyang GTA address mga kabitek. Copy lang natin yung notes. Okay, so copy lang natin, and then balik tayo dito sa game list natin. Okay, so paste lang natin siya. So regarding po dito mga kabitik, since yung save game file niya ay hindi po siya dun sa game disk drive natin, so dito po siya nasa-save sa documents. So wag niyo na po yan galawin. Okay, so tama na po yan mga kabitik. Okay, and then yung next game natin ay yung Need for Speed Underground. So hanapin lang natin kung meron po bang Need for Speed Underground dito sa game list. Okay, itong game list po mga kabitik, ilalagay ko rin po ito dun sa save and load files. Okay, para meron po kayong copy. So Need for Speed Underground, so as you can see mga kabitik, wala po siyang Need for Speed Underground dito na nakalagay. So yung gagawin lang natin ay search po natin siya dun sa Google. Okay, so close ko muna to sa sobrang dami. Okay, pin po tayo ng Google. So search lang natin dyan, Need for Speed Underground. Ayan, meron na po siya. So Need for Speed Underground default save location. Okay, so hanapin lang po natin mga kabitik yung save location niya dun sa games. Okay, so tignan natin kung okay, so ito, open lang natin to mga kabitik, and then scroll down po tayo. So as you can see, save game data location, so nandito po siya sa program data. Okay, so copy lang natin to. Ayan, copy lang natin yan, and then minimize natin to, then paste po natin dito. Okay, so bago po yan natin i-paste, lagay muna natin yung name po ng games. Okay, Need for Speed Underground, or pwede nyo po shortcut, gawa nyo po ng shortcut mga kabitik, medyo mataas na po yung pangalan. Okay, NFS lang, and then lagyan nyo ng equals, and then paste nyo po yung kinapin natin. Okay, so nakasave po siya dito sa program data NFS Underground folder. Okay, so wag nyo pong kalimutan i-save mga kabitik. Okay, so make sure na na-save nyo po yan. And then meron pa akong ilalagay na games dito mga kabitik. Okay, meron kasi akong mini games dito. Okay, so meron akong mini games na dalawang mini games, Plants vs Zombie and Bookworm. So yung ilalagay ko lang po dito yung Plants vs Zombie. Okay, so punta tayo dito sa game list natin. Ito, game list. So hanapin natin kung meron bang Plants vs Zombie dito. So meron po siyang Plants vs Zombie. So copy lang natin yung notes. Okay, and then paste po natin siya dito sa game list. So yung save location niya mga kabitik doon sa games ay nasa C drive po siya, program data folder, and then PopCap games folder, then Plants vs Zombie folder, then user data. Okay, huwag niyo pong kalimutan i-save mga kabitek. Okay, so minimize na po natin to. So dito po mga kabitek, balik na po tayo dito sa ating save and load console. So since gumawa po tayo ng game list, meron na po tayong game list. So every time po na meron po tayong mga changes dito mga kabitek, kailangan po natin i-exit yung save and load application, and then open po natin siya ulit. Okay, para mag-take effect po siya. Okay, ayan, so open lang natin siya ulit, and then naka-minimize na po siya. So open lang natin dito. So as you can see, yung inedit po natin na game list, okay, yung mga games na ginawa natin kanina na nilagay po natin dito sa game list ay andito na po siya. Okay, and then pagkatapos po mga kabitek ay magte-test na po tayo. Okay, doon sa PC client natin, kung working ba yung ginawa natin dito sa save and load console. Okay, so minimize na po natin to, or pwede na po natin i-X yan. Okay, pag meron po kayong mga additional games na ilalagay mga kabitik dito sa game list, click nyo lang po yung game list. Okay, so lalabas po yung game list notepad, and then yun po mga kabitik, lagay nyo po yung mga kung saan po nakalagay yung save game location nya. Okay, so close muna natin to. Okay,
And then open ko na po yung iCoffee 8 console ko. So before po tayo mag-open ng PC client mga kabitek ay yung save and load client pala, yung save and load client application ay gawan muna natin siya ng shortcut, okay? Shortcut to desktop. Lagay muna natin siya sa Gimino mga kabitek, okay? So meron po akong Gimino mga kabitek. So open lang natin yung Gimino. So hide lang po natin to mga kabitek, okay? So as you can see mga kabitek, ito po yung Gimino ko, okay? And then lagay po natin siya dito sa baba mga kabitek, dito sa buttons, yung save and load, okay? So click lang po natin exit para malagay na po natin siya. And then open lang po natin yung file location ng Gimino. And then open po natin tong resource editor ng Gimino, okay? And then rename lang natin to save and load, okay? And then drag lang po natin siya papasok dito sa resource editor mga kabitek, dito sa Gimino. And then wag niyo pong kalimutan i-save, okay? And then punta kayo dito sa buttons, and then dito sa icon sa pinakababa, okay? So nakikita niyo po yung save and load. And then edit lang natin to, tapos click nyo po itong greater than arrow mga kabitek, okay? Ayan, so click nyo po save, and then open po natin yung Gimino. So as you can see mga kabitek, andito na po siya sa baba, dito sa buttons, okay, ng ating Gimino. Okay, so pag nag-avail po kayo ng license key mga kabitek dito sa save and load, ay ililibre ko na po itong Gimino pag gusto nyo po ng Gimino, okay? So try po natin i-run mga kabitek dito sa Gimino yung save and load application, okay? So as you can see mga kabitek, ito na po yung save and load client natin application. So exit muna natin yan, okay? Exit muna natin yung Gimino, exit na rin natin to. So magti-test na po tayo dun sa PC client natin kung working po ba yung ating save and load, okay? Kung paano po siya gumana, ipapakita ko po sa inyo. Okay, so remote ko lang tong PC1 client ko. So X lang natin yan. So ito po yung PC1 client ko mga kabitek. So as you can see, wala pa dito yung save and load natin na nakalagay. Okay, so restart muna natin tong ating PC1 client, okay? Para mag-take effect po siya. Restart lang natin. So hintayin lang po natin mga kabitek na makapasok po siya ulit dun sa Windows, okay? Yung ating PC client. So dito mga kabitek, no need na po tayo mag super user po mga kabitek, okay? Na-restart ko lang yung PC client ko, so no need na po tayo mag super user. So as you can see, pumasok na po siya sa Windows natin. And then nag-pop up na rin yung ating Gimino, okay? So yan po yung itsura ng ating Gimino. And then as you can see, andyan na po yung save and load application natin, okay? So remote na po natin siya ulit dito sa server natin mga kabitek, okay? So remote na po natin siya ulit mga kabitek. So select lang po natin yung PC1 and then click lang po natin tong remote desktop, okay? So ito na po yung PC1 client natin. And then as you can see, andito na po yung save and load application. So magti-test na po tayo mga kabitek. Titignan natin kung gumana ba itong save and load natin. Click lang natin. So exit ko muna itong Gimino mga kabitek, okay? And then dito mga kabitek, yung first step na gagawin natin ay since wala pa tayong account, kailangan muna natin gumawa ng account, okay? So click lang natin tong register button. And then gagawa po kayo ng account mga kabitek. So kahit anong lagay nyo po dyan mga kabitek, dito sa username, and then gawa kayo ng password, okay? And then click nyo lang po submit. Registration successful. Click lang natin okay. And then click lang po natin tong close, okay? And then magla-login na po tayo mga kabitek doon sa ginawa natin na account. So lagay lang natin yung username and then password. And then click lang po natin login, okay? So
As you can see mga kabitik, ito po yung save and load client console natin. So nakita nyo po, nandito na po yung mga games na nilagay natin doon sa game list sa save and load server natin. Okay, so try natin maglaro mga kabitik para makita nyo po kung paano po siya mag-work itong save and load natin. Okay, so open ko lang yung game menu, and then mag-o-open lang po ako dito mga kabitik ay yung Plants vs Zombie lang. Okay, so try natin maglaro ng Plants vs Zombie. And then click to start. So as you can see, first time pa natin na maglaro ng Plants vs Zombie. So gagawin muna tayo ng user Wojtek 2023. Click lang natin OK. And then Windows type ko lang siya. Okay, ayan. So try natin maglaro mga kabitik. Okay, so ayan po mga kabitik, mag-i-exit na po tayo. Okay, make sure po mga kabitik na pag nag-exit po kayo dito sa game ay always na po na isi-save yung laro nyo. Okay, so dapat gumawa kayo ng save dito sa game mismo. Okay, so click lang po natin tong main menu. So as you can see, do you want to return to main menu? So your game will be saved. So automatic po siya na magsisave yung game dito sa Plants vs Zombie pag tayo po ay mag-i-exit po doon sa laro natin. Okay, pagkatapos po natin maglaro dito mga kabitik ng Plants vs Zombie, so punta tayo dito sa ating client save and load console. Okay, so since yung ating nilalaro ay Plants vs Zombie, so select lang po natin tong Plants vs Zombie, tapos click lang po natin tong add new. Okay, so as you can see mga kabitik, meron po siyang lumabas na date modified. So kung kailan po tayo naglalaro, ito po yung saving profile dito mga kabitik sa save and load natin. Okay, so click lang po natin yan, and then dapat nakakulay blue po yan. Okay, and then click po natin tong save. Okay, and then try natin mag-log out mga kabitik dito sa save and load console natin. Okay, log out lang natin, and then close po natin tong ating Plants vs Zombie. Okay, and then open ko lang itong server console natin mga kabitik. Okay, so titingnan ko muna kung saan po yung save location ng ating Plants vs Zombie. Okay, so nasa C drive po siya, program data, PopCap games folder, Plants vs Zombie folder, and then user data. Okay, so hide ko lang to, and then punta tayo dito sa this PC natin, sa PC client. Punta tayo dito sa C drive, open natin yung program data folder, and then PopCap games folder, open lang, and then Plants vs Zombie folder, and then user data. So as you can see mga kabitik, ito po yung save data ng Plants vs Zombie. Okay, yung ginawa natin na saving profile. And then try natin to i-delete mga kabitik. Okay, delete po natin yan, and then empty po natin dito sa recycle bin. Okay, and then open po natin ulit yung Plants vs Zombie. Okay, run lang natin. Exit ko lang yung game menu. And then click natin ulit tong click to start. So as you can see mga kabitik, nawala po yung saving profile natin kanina na ginawa dito sa Plants vs Zombie. So nag-start po tayo ulit. Okay, kasi dinilit po natin yung save profile data niya dito sa save location. Okay, so try natin mag-login dito sa ating save and load client console mga kabitik. Okay, so para ma-continue po natin yung ating laro dito sa Plants vs Zombie, so lagay ko lang na yung password, and then click lang natin login. Okay, so dito mga kabitik, pakita ko lang po sa inyo kung paano po ito mag-work. Okay, so ayan. Dito mga kabitik, pag nag-login po kayo ulit dito sa save and load client, okay, kung ano po yung games na nilalaro nyo po previous. Okay, so since yung nilalaro natin ay Plants vs Zombie, and then meron na po tayong saving profile dito sa save and load client natin, so select lang po natin yan,
make sure po na pag sinelect po yan ay nakakulay blue po yan. And then pag click po natin tong load button dito sa user data folder ng Plants vs Zombie ay lalabas po yung save data natin. Okay, so try natin mga kabitik. So click natin tong load. So as you can see mga kabitik, lumabas po yung save data natin sa Plants vs Zombie. Okay, so close lang natin tong Plants vs Zombie and then open po natin ulit. So close ko lang yung game menu. Okay, so click to start. So as you can see mga kabitik, lumabas po yung ginawa natin na saving profile. Okay, so click lang natin start adventure. So tignan natin kung continue po yung laro natin. Okay, so as you can see successful po yung ginawa natin mga kabitik. Nag-continue po siya. Okay, so working po yung ginawa po natin mga kabitik dito sa save and load. Okay, so click lang natin continue. Ayan. So try muna natin ilaro mga kabitik. Tapusin lang natin tong level 1. Okay, so papakita ko po sa inyo kung paano po tayo ulit mag-save. Okay, so natapos na po natin yung level 1 stage mga kabitik dito sa Plants vs Zombie. So level 2 na po tayo. Okay, so level 2 na tayo. And then exit muna tayo mga kabitik. Then save natin yung laro. Okay, so dito sa Plants vs Zombie, pag nag-exit po tayo, naka-auto save na po siya. Okay, your game will be saved. So make sure po na every time na mag-i-exit po kayo dun sa laro nyo ay isi-save nyo po mismo dun sa game. Okay, so click lang natin leave. Okay, so nasa level 2 na po yan. And then punta tayo dito sa save and load client console natin. Okay, so explain ko lang to mga kabitik ha, itong saving profile. Okay, so pwede po tayo gumawa ng add new mga kabitik. Okay, yung ginawa natin na saving profile ay nasa level 1 pa po yun. And then nag-click po tayo ng add new kasi nasa level 2 na po tayo. Pwede po siya mga kabitik, yung ginawa natin una ay itutuloy lang po natin siya, hindi na po tayo gagawa ng second saving profile. Okay, so example lang po ito mga kabitik, pwede po tayo mag-add nyo kahit ilan po mga kabitik. Okay, so example po dito sa number 1 ay nasa level 1, tapos dito sa number 2 nasa level 10 na po tayo, and then sa level 3 nasa level 15. Yung number 5 ay nasa final stage na po tayo. Okay, example po, pag gusto nyo po na dun kayo mag-continue ulit dun sa level 10. Okay, so dito sa number 2, so ito lang po yung isi-select nyo, tapos click lang po itong load. Okay, so pag naglaro po kayo sa level 10 lang po kayo mag-continue. And then pag gusto nyo naman po dun sa final stage, nandun na kayo sa final stage, then ito na yung saving profile nyo. So select nyo lang po itong number 5 and then click nyo lang po itong load. Okay, so ito po yung purpose niya mga kabitek, sana maintindihan nyo. Okay, since yung sa akin ay nasa level 2 lang, so delete ko muna to. Pwede po natin yan i-delete. Okay, select lang natin tapos delete. Okay, yung sa akin kasi pwede ko po siyang i-continue lang. Okay, continue lang, isang saving profile lang. So hindi na ako gagawa ng maraming saving profile dito sa save and load. Okay, so every time na magsisave po kayo ay select nyo lang po siya. Okay, dapat naka blue po yan, so hindi po yan naka white. Okay, so pag naka blue na po yan, click nyo lang po save. Okay, and then pwede nyo po ito enable mga kabitik, yung auto save. Okay, pag gusto nyo po na mag auto save dito sa laro nyo. Okay, and then click nyo lang po itong save ulit. Okay, and then log out po natin mga kabitik. Okay, so try natin delete yung ating saving profile ng Plants vs Zombie. Delete lang natin yan, and then close na natin to. Okay, open natin ulit yung Plants vs Zombie. So as you can see mga kabitik, nawala po yung saving profile natin. Okay, so
And then login po tayo ulit dito sa save and load console client. Lagyan na natin yung password, click login. Okay, so since yung naka-enable po yung ating autosave, so automatic na rin po siya na lumabas yung saving profile natin. Okay, ito po yung function ng autosave, and then autoload na rin po siya mga kaboytek. Okay, and then close natin to ulit yung ating Plants vs Zombie, and then open natin siya ulit. So as you can see mga kabitik, nasa level 2 po siya. Okay, so click lang natin kung adventure. So as you can see mga kabitik, nag-continue po siya. So okay, so ganito po mag-work yung ating save and load application mga kabitik. Okay, and then pakita ko po sa inyo mga kabitik yung features. Okay, ito po yung features ng ating save and load. So naka-portable na po siya, no need na po installation, and then fast and smooth loading. Okay, naka-auto-save na rin po siya. Basahin nyo lang po mga kabitik, ito po yung features nya. Auto-save po siya, you need to log in lang. Okay, and then auto-load na rin po siya. Pagkatapos nyo po mag-login, naka-auto-load na rin po yung saving profile nyo. Okay, and then regarding po sa license mga kabitik, yung license natin ay good for one server lang po siya, tapos only clients na rin po siya. Okay, so para po ito sa this list mga kabitik. Okay, so naka-lock in po yung one license sa one server. Okay, pag kailangan nyo po ng license key mga kabitik dito sa save and load para ma-activate po siya, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page. Okay, so yan lang po yung ating tutorials mga kabitik dito sa save and load. Okay, so sana po may natutunan po kayo, at huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat.